Ano nga ba to? Legit nga ba tong Taguro line na to or scam lamang? Yan po ang pag-uusapan natin. Kaya stay tuned lang po kayo. Okay, good morning mga ka-backyard. So, welcome po ulit dito sa ating backyard channel kung saan nag-share po tayo ng iba't ibang kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng mga backyard animals. So, for today's video is pag-uusapan natin ay about sa crayfish. Okay, so mainit-init na topic po ito mga ka-backyard dahil marami po ang nagkakagulo sa issue na to. Especially po itong mga bagong lumalabas na tinatawag nilang Taguro line na crayfish at blue jeans. Okay, so ayan, kung nakikita nyo po sa video, sa picture na pina-flash natin is marami na pong memes na lumalabas about dito sa Taguro line. Bago po tayo pumunta doon is pahapyawan lang natin po ng konti, brief context lang po tayo about sa crayfish, especially sa Australian Red Claw. Okay, so ayun na nga po mga ka-backyard, pahapyawan lang po natin ng konti yung history ng Australian Red Claw at kung ano nga ba ang mga features nila. So Australian Red Claw po mga ka-backyard is isa sa mga napakaraming breed ng family ng crayfish. Kasi iba-iba po ang family nila, although mga crayfish sila pareho. So to be specific, Australian Red Claw mga ka-backyard is Cherax quadricarinatus. Okay, yun po ang scientific name nila. So originally native po sila sa northern part ng Australia, to be specific, Queensland po at saka sa Papua New Guinea. Doon po sila originally na naging native. In long run mga ka-backyard, kumalat na po sila sa iba't ibang panig ng mundo. Napunta na sila sa South Africa, Mexico, Jamaica, and then Malaysia and Singapore. So technically mayroon na po sila sa mga Asian country. So dito sa Pilipinas is medyo bago pa lang po sila na introduce sa mga farmers natin. But sa mga lumipas na taon, marami na po ang nag-aalaga niyan dito sa atin. Karamihan po ay backyard. May mga ilan-ilan na mga malalaking farm. Okay? So, based po sa experience, dahil meron din po tayo alaga ng crayfish, sila po ay nagsisimula mag-breed pag apak po nila ng 3 inches. Once na maging 3 inches na po ang size ng ating Australian Red Claw is ready to breed na po sila. Okay? But hindi po doon natatapos ang paglaki nila. Sa akin po, nakapag-encounter na po ako mga ka-backyard ng 7 inches. Yun po ang pinakamalaki sa mga naging alaga ko kasi po limited ang space ko. Ang ginagamit ko lang po ay trapand at saka yung concrete pond. So hindi ganun kalaki ang space ko. But I believe mga ka-backyard, kung ilalagay po sila sa mas malalawak na lagayan, especially like mud pond, yung mga traditional na malalaking fish pond, mas mataas ang chance na lumaki po talaga sila ng up to 10 inches possibly. Kasi yun po ang mga nakikita ko sa ibang ibang bansa na may malalaki po talaga na crayfish. Okay, so balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan. Taguro line, and doon na lang tayo muna mag-focus about sa Taguro line kasi may mga nag-aaway-away po tungkol sa issue na yan. So ano nga po ba talaga ang Taguro line? To be honest mga ka-backyard, ay wala po akong idea kung ano ang tinatawag nilang Taguro line kasi in the past few months mayroon pong isang farm sa Bulacan, hindi na po natin papangalanan, respeto po, may nag-introduce po sila ng bagong linyada ng crayfish, Australian Red Claw Taguro line. Nagbenta sila sa market and pre-promote nila yung mga alaga nila. So
according po sa farm na to is sila ay may extraordinary na size, kaya tinawag silang Taguro line. Lumalaki daw sila ng mas doble kumpara sa mga regular na Australian Red Claw na available na sa market natin. Ngayon, ang problema mga kabakyard is naging sanhi po ito ng kaguluhan. So iba-iba po ang naging reaksyon ng ating mga kapwa backyard farmer. So ayan, kung makikita natin, mayroon naman pong nag-agree. Yes, ito katulad po ni ito Doc Ramil Espino. Parang manok lang yan o kalapate. Yung mga pro breeder, nagpo-produce sila ng magagandang lahi at bloodline. Yun kasi na kay Sir Blanc, hindi na po natin papangalanan, ay isa sa magagandang line ng breeder. Okay, so siya po ay agree kasi yun ang sabi niya. Pero meron naman pong naguluhan, like katulad nito kay Sir Yenix. Yan, permission to comment po. Ako ay nalilito sa mga lines ng ARC. Ano po pa talaga ang origin nito, at may mga new lines na ngayon ang ARC. Okay, and meron naman ginawa na lang pong joke yung issue na to. Ayan, tulad kay De La Cruz Bermel. Sa susunod niyan may Godzilla line na o kaya Jurassic line. Sabay tawa. And at syempre hindi po maaalis yung mga nadismaya or mga nagalit po talaga. So hindi po natin yan masisisi kasi opinion po nila yan. Katulad po nito kay Crayfish Soledo, please lang wag nyong gayahin ng Taguro line. Wala naman talagang ganyang pinag-iisip nyo lang po ang mga tao. Kay blank na lang ang code na yan. Please wag po tayo magpakamangmang para makabenta lang kung reseller ka, mag-sell ka lang. Wag ka nagagawa ng kababalaghan sa crayfish community. Okay, so same din po dito kay Orbel Tayapan. Basta ang alam ko, Australian Red Claw crayfish ay freshwater lobster na originated sa Australia. Pero ang pinakamasarap ay yung orange, yung crayfish. Walang Taguro line o Blue Jeans line. Okay, gawa-gawa lang yan ng mga Pinoy, ang mga jeans na yan. Alright, so, naging hati po talaga ang kanilang mga opinion. And basta ang alam ko po talaga is ang crayfish ay lumalaki. Depende po sa kinalalagyan nila or sa holding tank nila. The more the big yung tank, the more na nagiging mas malaki po sila. Magbibigay na lang po tayo ng counting payo sa ating mga ka-backyard. Okay, so at least 3 pointers po na lagi po nating tatandaan. Okay, so first of all mga ka-backyard is wala pong masama na mag-develop po tayo ng mga panibagong line. So normal po yan sa kahit anong industry. Okay, so hindi po masama na makapag-develop po sila. Ginagamit po ng iba yung kanilang mga kaalaman at kanilang knowledge sa iba't ibang larangan para po mai-introduce sa ating mga alaga. Okay, kung mayroon pong nakapag-develop po ng tinatawag nilang Taguro line is why not mga kabakyard, kasi po tayo ay nasanay na kung ano yung normal is yun po ang tama. So nasa age po tayo ng development, hindi po natin maaalis na may mga naiimbento po talagang ibang bagay. Matuto po tayong pag tumanggap kung ano man ang mga pagbabago sa paligid natin. Hindi po natin kailangan silang i-bash, intindihin po natin at pag-aralan para matuto po tayo. Okay? So yun po ang isa. So pangalawa po, so para na lang siguro to doon sa mga gumagamit, kung kayo po ay nagbebenta at hindi naman po talaga, hindi naman dumaan sa mabusisi o sa maprosesong breeding ang ginawa nyo, or hindi kayo nakapag-develop ng kung anumang mga linyada na yan, makikisabay lang po kayo sa hype or sa uso-uso para lang po kayo makapagbenta. Iwasan po natin yan mga kabakyard, kasi kawawa po yung mga baguhan. Okay, umaasa sila na makakabili sila sa mahal na halaga nung magagandang linyada na ino-introduce ngayon sa market, pero yun pala ay niloloko lang po natin. Hindi rin po kayo aasenso dyan mga kabakyard, kasi sa una lang kayo makakapagbenta.
After nyan, babalik at babalik po sa inyo yan yung mga napagbentahan nyo at magrereklamo. Kawawa rin lang po kayo kung mayroon kayong mga negosyo hindi naman po mag-prosper. Okay? So, yun po ang pangalawa natin. And then, pangatlo po mga kabakyard is para sa mga baguhan ito. So, kung kayo po ay naiinggan nyo sa mga ganyang bagong mga linyada, mga kabakyard, so, doblehin nyo po or triplehin nyo po ang pag-research. Alamin nyo muna kung sino yung binibilhan nyo, saan galing yung linyada niya, and then nag-develop ba talaga siya. Kung maaari, tingnan nyo po yung breeding farm niya or backyard niya, kung talagang gumagawa siya ng magagandang linyada o kung siya po talaga ang nagpo-produce niyan at may mga katibayan na po. Kasi hindi po biro ang presyo ng ito, katulad po nitong Taguro line na to, mayroon po akong nakikita nagbebenta ng pares lang po, dalawa, isang lalaki, isang babae, nasa halaga po ay 1,500. So, hindi biro yung ganong halaga. Kung bibili kayo ng ganyan, so sisiguraduhin nyo po talaga. Walang masama po magtanong. Pwede po kayo mag-verify sa mga group ng crayfish. Marami po tayong available na grupo dyan. Ipa-legit check nyo po muna mga kabakyard. So, para may iwasan din po ang may scam kayo at at the end of the day magrereklamo kayo, magpo-post kayo sa Facebook na kayo ay niloko ni ganito at ni ganyan. Okay? So, yun lamang mga kabakyard. Neutral po tayo dito sa issue na to. Tinake lang po natin para kahit papano maliwanagan po ang lahat. So, iwasan lang po natin ang sobrang pangbabash. Ayan. Dahil hindi naman po maganda. Pag-aralan natin kung ano man yung mga bago or yung mga ini-introduce na bagong technology sa atin or bagong mga breed, bagong mga line. Hindi po natin sila kailangang i-bash or awayin or etc. Kung hindi po natin sila gusto, hindi natin gusto yung mga ganon, stick po tayo sa mga nakasanayan natin. Pero as I said, hindi porket yun ang nakasanayan natin is yun na po palagi ang tama at yun ang legit. Okay? So, nasa modern age na po tayo, nasa era tayo ng pagbabago ng lahat. Okay? So, yun lamang po. Hopefully, okay po ang lahat dyan. And thank you.